Nung binuksan ko kasi yung pump natin mga kabisda, at dito kung mapapansin nyo, so yan, napakadami niyang bula. So hanggang dito sa pinaka-filtration natin. So yun nga, kasi nga, dahil marami siyang bula, dahil sobrang taas ng pH level ng simento. So yun, kaya kailangan matanggal natin yon. Ang kailangan lang din kasi ng mga isda natin, or kaya nilang mabuhay ng hanggang 6.5 to 8 ang pinaka pH level nung tubig natin. So yun, kaya nag-decide na rin ako na kumuha na ng mga yan, yung mga puno ng saging, yan, gaya niyan, yung mga puno ng saging na yan. Para na rin ilagay dun sa pond natin para raw mahigop niya yung mga chemical na nandun sa pinaka-pond natin. Okay, so yun, at ilalagay na muna natin tong mga pinutol natin na saging dun sa pond natin. Guys, sabi ko nga dun sa previous na video natin nung isang araw, so yun, sabi ko hindi na talaga ako maglalagay ng ganitong mga puno ng saging or yung saha ng saging at yung mga dahon, kasi nga pwede naman na hugasan na lang. Then sa napansin ko nga kasi, so yun nga, sobrang daming bula. So yun, nag-research din ako at yun, nakita ko din na mas maganda talaga na maglagay ng ganito para mas okay, para mas mawala yung mga chemical or yung pinaka pH level ng tubig. Sa na-research ko din at sabi din ng iba, so yun, ang taas kasi ng pH level na galing sa simento, umaabot sila ng hanggang 13 to 14 yung pH level. Kaya sobrang makakasama talaga sa isda natin. So yun, sa napag-aralan ko, na-research ko, yun nga. Kaya naglagay na rin ako ng ganito mga puno ng saging. Okay, so ito na mga kabisda. At yan, kung mapapansin nyo dito, naligyan ko na ng mga pinakasaha ng saging or yung pinakapuno niya. Then, naglagay din ako yung iba, mga dahon, at iba yung mga bulok na. At yun nga, dahil nga sobrang taas ng pH niya, so ito yung mga na-research ko na kailangan talaga maglagay ng mga ganito. Kaya lang, mag-iintay pa tayo ng medyo matagal, mga 1 to 2 weeks bago natin siya alisin, then papalitan ng tubig para mawala yung mga chemical na galing dun sa mga simento na inilagay natin. Okay, so yun lang muna mga kapisda, at maghihintay na lang muna tayo ng siguro kahit mga ilang days lang, 5 days or 1 week bago natin to alisin ulit. At yun, gagawa na lang muna ako dito ng ibang mga magagawa at yung pinaka filtration natin. So yun, salamat din sa nag-suggest na gumawa raw ako ng vacuum filter. So yun, tatry ko kung makakagawa ako ng ganun na filter. Okay mga kapisda, at dito, ito yung pinaka mini pond natin. At kung mapapansin nyo, meron ng mga lumalangoy-langoy na kitikite. So ibig sabihin, sign na to para pwede na nating palitan yung tubig at goods na siya. Okay, hello, good morning mga kapisda. At ito, pang 7 days na nakababad yung mga saha ng saging. So yun nga, may mga nabubuhay na siya na mga kitikite. At ito na yung sign na pwede na natin siyang linisin at palitan ng tubig. Then, i-cycle na natin para malagyan na natin ng isda. So ibig sabihin na wala na yung mga chemical na galing sa mga ipinahid natin, gaya ng mga simento at yung mga waterproofing. May mga nabuhay ng kitikite, kaya yun, goods na yung pond natin. Kaya tara, linisin na natin. Guys, mahalaga pala talaga na kung gagawa tayo ng mga fish pond gaya nito, yung bato, importante na maglagay tayo ng mga saha ng saging para mawala yung mga chemical na galing dun sa mga simento at para mapababa niya yung pH level. Okay mga kabisda, ito natanggal ko na yung mga saha ng saging. So ito, 3 sako, napakadami. Then yung mga natira, lilinisin ko pa muna. Then i-drain ko na yung tubig niya para mapalitan na natin ng bagong tubig. Okay, so ito mga kabisda, yung gamit ko na water pump. So ito yung gawa ng Aquaspeed na A5000. So ito yung gagamitin ko na pang drain. Ito na rin yung gagamitin natin para dun sa filtration natin. Okay, so yan, nag-start na, nagde-drain na yung tubig natin at nag-start tayo 7:15 AM. So yan, tingnan natin kung hanggang anong oras mauubos. Ang ginawa ko kasi dito, so yan yung pump natin. Then dito naglagay ako ng mga ball valve. So ito nga yung papunta dun sa pinaka drain natin. So yan, tingnan natin sa kabila. Pinakakabila niya, then naglagay lang ako ng mga didos na PVC. Then ito dinuktungan ko lang at papunta na siya dun sa pinaka-ilog. So yan, mapapansin ko naman dito, malakas naman siya. Siguro goods na to para sa pagde-drain ng tubig at yung kuminsang pagwa-water change. And ito naman yung isang ball valve.
So yan, nakapatay siya. Pag binuksan ko naman to, papunta naman siya doon sa pinaka-filtration natin. At ayusin ko din mamaya yung mga filtration natin na yan. Lalagyan ko ng mga bato, din ng mga filter. Then habang nagde-drain ito, medyo lilinisin ko muna siya. Iisisin ko lang yung mga side niya, then yung flooring para matanggal yung mga nakakapit na mga chemicals o yung mga dumi. Okay, so ito mga kabisda, kung mapapansin nyo. So ayan, after 30 minutes, ayan, konti na lang yung natirang tubig. Kaya lang, syempre, hindi niya masisimot kasi nga medyo aangat siya pagka yung konting-konti na lang yung tubig. Kaya gagawin ko dito, so ayan, 30 minutes, halos na ubos na niya yung tubig. Kaya goods na sa akin itong pang water change na motor natin na A5000 from Aquaspeed. So ayan, pagka may natira pa, isa-siphon ko na lang papunta din doon sa pinakalikod. Okay mga kabisda, at ito nalinis ko na. So yan, ang gagawin ko na dito, lalagyan ko na siya ngayon ng tubig. Nagawa ko na yung pinaka filter box natin. So yan, meron siyang salaan dito. Then ito, pansamantala nilagyan ko muna siya ng mga divider. So yan, papunta dyan, pababa. Then pa-flow dito. At malapit na rin na ma-refill ng tubig to. At ikakabit na natin yung pinaka ginawa natin na DIY ito. Yung pinaka pump natin. So yan, ito yung papunta dun sa filter. Then yung skimmer. At ito yung dalawa na hihigop dun sa mga poops ng isda. So tara, kapitan muna natin tong pump. Guys, ito nga palang pump na gamit natin na A5000. Ginawa ko, nag-DIY ako. In-upgrade ko siya para magkaroon siya ng skimmer. Then para maging dalawa yung hihigop dun sa pinaka bottom ng tank natin. So yan, kakabit ko na siya dito ngayon para ma-test na natin kung gagana ba yung ginawa ko na DIY na panghigop. Then ganito na yung itsura niya pagka nakakabit na. So ito, siguro babawasan ko pa ng konti para bali ang bala ko kasi dito, mga 1 feet lang muna yung pinaka tubig niya. So hindi aabot dito yung skimmer. So ito, babawasan ko muna. At yan, maandar na yung pump natin papunta na doon sa pinaka filtration natin. So yun, lalagyan ko na lang siya ng mga filter medyas. Then okay na, at isa-cycle na natin itong pinaka mini pond natin. Okay guys, ito kung makapansin nyo, gumagana na yung pinaka pangkuha natin ng dumi sa surface. So yung tinatawag na skimmer. Dagdagan ko lang ng konting tubig para mag-level siya dito. So yan, makapansin nyo naman yung mga dumi. So yan, nahihigop na niya. Pumapasok na siya dito sa pinaka skimmer. Then pupunta na yan dun sa pinaka filter din natin. At ang next ko naman na gagawin mga kabisda, so ito para mag-start na mag-cycle yung pinaka-pond natin. So maglalagay na ako ng rock salt. So yan, ganyan kadami yung ilalagay ko, siguro mga 4 o 5 takot to. Then ito, maglalagay din ako ng water conditioner. Guys, gaya ng ginagawa ko sa mga aquarium natin dito, pag bagong setup, naglalagay ako ng rock salt. Then naglalagay din ako ng water conditioner. At ang ginagamit ko ay ito, yung AquaCare. Part 12 na yung ginagawa natin na mini pond. So ito, naglalagay ako dito sa filter box natin ng mga bato or yung mga lava rock, then yung mga medyas para masala yung tubig natin sa pond. Hello, good morning mga kabisda. Ito, day 12 na ginagawa natin na mini pond. So ito, yung mga filtration natin dito, yung mga filter box. So yan, nalagyan ko na siya ng mga sangsakong bato dito sa taas, yung mga lava rock. Then dito, yung mga bato-bato din, nalagyan ko na. So yun, medyo kukunti pa lang at pupunuin ko pa yan. Pero sa ngayon, okay na muna siya. At share ko na lang din kung ano pa yung ilalagay ko dito para mas mapabilis yung pag-cycle natin. At nang mas mapabilis na malagyan na natin ng isda. So yun, papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Dito muna sa filter box natin. So yun, naglagay na ako ng mga lava rock. So yan, nilagyan ko rin ng mga net para makatulong din para ma-filter yung tubig natin. Then konting mga sponge. So kulang pa yan. Then dadagdagan ko pa yan. So ito, yung filter foam na nilagay natin kahapon. So yan, medyo madumi na. Dahil nasala na yung ibang mga dumi na gaya ng mga may kalawang at chlorine. Din sa ibaba niyan, meron ding mga bato. So yan lang muna yung nilagay natin. Pero wala pa naman ding isda. Ito, bibili pa ako ng ibang mga medyas. Pupunin pa natin ng mga filter medyas yan. So yun, lagyan muna natin ng iba pa na pwedeng ilagay dito para mas mapabilis yung pag-cycle natin.
Dito mga kapisda sa shop natin, marami tayong mga lumang filter. So ito, tulad na to, filter box. So madumi na yan. So ang gagawin ko, kukunin ko lang muna yung pinaka-foam. So yan. At ilalagay natin dito sa pinaka-pan natin. Kumbaga, dito ko muna siya huhugasan. So yan, wala naman na siyang kumbaga sumingaw na yung chlorine niya. Dahil nga kahapon nilagyan natin siya ng mga asin, then water conditioner. So yan, medyo condition na siya. Kaya yon, dito ko na muna lalaban yung mga filter natin tulad niyan. Then dito pa, marami pang mga filter. Kukunin ko lang lahat halos yung mga filter na luma. Then yan, dito natin uhugasan sa pan natin. Ito rin, meron ding mga filter foam dyan sa may mga goldfish. So yan, kukunin ko din yan. At ilalagay din natin dito sa pan. So yan. Yan ko lang muna sila huhugasan. Din sa 75 gallon na may arwana, yung mga filter natin dito. So yan, kukunin ko lang din yan. Yan, kahit na napakadumi niyan, goods yan dahil maraming mga beneficial bacteria ang mga nakakapit na dito sa filter na to. So yan, ilalagay ko lang din yan doon sa pad natin at dito ko siya lalaban. Wala sa 75 gallon din na may lamang mga konting coin na lang. So, meron din ako dito nga box na filtration. So, yan. Kukunin ko lang din yung mga filter dyan. So, yan. Makapansin nyo naman, napakadumi. So, lalagay lang din natin dito yan sa pan. Dyan. Lalaban natin yan at nang malipat dito yung mga beneficial bacteria. So, yan. Marami pa dito para luminis na rin yung mga foam dito sa box na to na mayroong mga koi fish. So, ayan. Mapapansin nyo naman yung tubig natin sa mini pan, ganyan kalinis. So, dudumi yan kasi nga lalaban natin tong mga filter natin na galing dun sa iba't ibang mga lumang tank. So, pagka kasi ganyan yung ginagawa ko sa mga aquarium, sa mga less than an hour lang, lumilinaw na uli siya. Dahil napipilter na, then kumakalat na dito sa pinaka tubig, yung mga beneficial bacteria na tinatawag or yung mga good bacteria. Kaya yan, laban muna natin dito yung mga filter foam. Okay mga kapisda, yung napapanood nyo na to at yung mga sineshare ko sa inyo tulad ng paglalaban ng mga filter foam dito, ito ay batay lang sa mga na-experience ko na. Sabi ko nga, hindi naman ako professional at first time ko lang din naman nagkaroon ng ganitong mini fish pond. After ko mahugasan dito yung mga filter foam natin doon sa iba't ibang mga lumang aquarium, so ganito yung naging itsura niya. So yan, medyo lumabo na siya at dito sa kabilang dulo medyo malinaw pa kasi papunta na dito yung labo niya sa hihigupin na nung pinaka pump natin. So yan, kalimitan kasi ang ginagawa ko sa mga aquarium ganyan. Nilalagyan ko ng mga lumang filter, then mga less than an hour, lumilinaw na siya. So ito kasi medyo malaki yung mini pond natin. So hintayin natin kung ilang oras lilinaw to dahil pag nahigop na nung pinaka pump natin papunta dito sa pinaka filter. So ito medyo malinis pa yung filter. So yan, mapipilter na to at pag luminaw to, pwede na natin lagyan ng mga konting isda lang o kahit yung mga feeders. Okay, ito na mga kapisda. Then, after 2 hours, ganyan na siya kalinaw. So, yan. Na-filter na nung, dito yung mga filter natin, yung mga dumi. Or yung mga nilaban natin na lumang filter. So, yan. Mapapansin nyo may mga dumi-dumi pa. Hindi pa siya masyadong napupunta doon. Pero, yung tubig niya, mapapansin nyo naman, clear na siya. At dahil nga dito, nasala na, meron tayong mga filter dito. Then, kung mapapansin nyo din yung filter na to kanina, puting-puti yan. So, yan. Napunta na dito yung mga dumi. At yung ibang mga beneficial bacteria nandito na sa mga lava rock na nilagay natin. So yan, ang gagawin ko na ditong next, ang plano ko, maglagay muna ng mga koi fish. So ito, ilalagay ko muna yung mga koi fish na maliliit dito. Nasa 12 pieces to, ilalagay ko na muna dito sa pond natin. So yun na muna yung gagawin natin na parang test fish. Pero okay naman na to. Kumbaga, wala naman na rin ako naaamoy na masamang amoy. So, gaya nung pagbago kasi, mapapansin nyo naman siya, yung maamoy nyo, amoy parang swimming pool, amoy chlorine. Then, may lansa. So, ito, nung inamoy ko naman siya, ano na siya, kumbaga parang amoy buhangin na, gano'n. Wala naman siyang masama ng amoy.
So yun, pag nailagay ko na to, yung mga koi fish, then yung filter na ginagamit ko dito, ito, ililipat ko na lang din doon sa filter box natin na para sa pond. Guys, ito ililipat ko na yung mga koi fish dito sa 75 gallon. So yun, 13 pieces pala to. Maliliit kasi yung iba. Yun, sila na yung magtutuloy na mag-cycle dun sa pond natin. Okay, ito na mga kabisda at nailipat na natin yung mga koi fish dito. So yun, 13 pieces pala sila, yung iba maliliit pa. So yun, ang gagawin ko dito, pansamantala muna sila dito. Pag may nabili na ako na malalaki na koi fish din, so yun yung ilalagay natin dito. At nilipat ko na lang uli sila sa tank. So kumbaga, sila muna yung gagawa o magpapatuloy na ma-fully cycle itong ating mini pan. So alam naman natin yung aquarium or yung pan, sinacycle natin yan at masacycle siya, ma-fully cycle pagka yung mga mga 1 month or mahigit. So yun, fully cycled na. Ibig sabihin, marami ng buhay na beneficial bacteria at hindi na mabilis lalabo yung tubig natin. Okay mga kabisda, yun lang muna. At ito, okay na din yung mga filtration natin. Pero yun, dadagdagan ko pa ng mga filter medias to, yung pinaka-box natin. At ito nga, yan, okay na yan. At siguro kahit mga 1 week lang o mahigit, pwede na natin siyang lagyan ng mga marami o malalaking isda. Yun, nilaban na natin sila ng mga lumang filter. So, may mga beneficial bacteria na din dito, pero hindi pa siya fully cycled. Hello, good morning mga kapisda. Okay guys, i-update ko lang yung ginawa nating pond kahapon. So, ito, yung filter natin. Then, ito, yung mga koi fish. So, yan, okay naman sila, malinaw yung tubig. Then, kaya lang medyo nagtatago pa sila dun sa ilalim. So, yan, nilagyan ko din ng dalawang iridescent shark. So, yun. Nagtatago sila na ihiya siguro. So yan, ganyan din daw yung mga koi fish talaga pagka yung bago yung nilalangoyan nila, medyo naninibago pa. So yan, nandyan, nakatago sila dyan sa ilalim ng tulay-tulayan. So ito, update ko lang kasi ang nangyari dito sa pinaka-filtration natin. So yan, okay naman, may mga filter. Then yan, may mga lava rock at ito filter natin. So yan, isang araw pa lang napakadumi na dahil nga yung nilaban natin ng mga lumang filter. So ito, sa napansin ko, nagkaroon siya ng mga bubbles. So yan, ang pagkakaalam ko kasi pag ganyan nagkakaroon ng bula, medyo tumataas yung ammonia. Pero hindi naman na masama pa yung amoy niya. Kaya lang, ayoko din kasi ng may mga ganitong bula. So yun, may nagsuggest, ang sabi lagyan ko daw ng charcoal. So ito, bumili ako ng charcoal. Ito yung uling na ginagamit na pang-ihaw. So yan, ilalagay ko lang muna siya doon, then titignan ko kung mawawala na yung mga bubbles. Okay mga kabisda, ito at may nakapag-suggest na yun nga, lagyan daw natin ng charcoal or yung uling na ginagamit pang ihaw. Para daw mawala yung amoy or yung lansa doon sa tubig. So nakakabawas din siya na mapataas yung mga ammonia. Okay mga kabisda, at ito nailagay ko na yung pinaka charcoal. So ito yung uling lang na ginagamit na pang ihaw. So nilagay ko siya dito sa ilalim. So ito meron pa siya mga medyo konting bula. So hintayin natin kung talagang mawawala siya. Pero siguro mamaya luhugasan ko din itong pinaka unahan na filter. Then dito yung pinaka filter natin sa pangalawang box natin. So yun yung mga maitim-itim, yun na filter niya yung mga dumi na galing sa uling. So yan, hindi naman na malabo yung lumalabas na tubig dito dahil napipilter naman na siya dito. So yun, titingnan talaga natin kung effective nga ba yung paglalagay ng charcoal dito sa pinaka-filter natin. Guys, ito yung pinaka-unang box natin. So yan, medyo may bula pa rin siya, pero ito, huhugasan ko muna yung mga filter foam dito. Then ito sa pangalawa, yung filter foam niyan. Hugasan ko lang din muna. Then kumuha lang ako ng tubig dito sa pond natin dito. At dito ko sila huhugasan. So, yun, hugasan ko muna. At dito mga kapisda, yun nga, kahapon lang to. So, isang araw pa lang, dumumi na agad yung mga filter foam natin. So, dahil nga yun sa mga nilaban natin dito ng mga lumang filter. At yung ibang mga beneficial bacteria, nandun na sa tubig, then yung iba nakapamahay na dun sa mga nilagay natin na mga bato
or yung mga labarak na tinatawag din na mga filter medyas. Okay, so yun mga kapisda, at nahugasan ko na yung mga filter foam. So yan, maghihintay na lang muna siguro ako ng mga ilang oras, then check ko kung may nabago ba or gumana ba yung mga charcoal or yung uling. Then titingnan natin kung maganda yung naging kondisyon ng filter natin. Okay guys, ito yung status nung pagkakahugas na natin ng mga filter. So yan, medyo konti na lang yung bula. Then palipas muna tayo ng mga 1 oras or 2 oras. Then check natin kung dadami pa yung mga bula. So yun, dito din. Yan, medyo napuno ko na ng mga labarak to. Then nandito yung pinaka charcoal sa ilalim na to. Then pagbaba dito sa pangalawang box, ito medyo malinis na rin yung filter foam. So yan, medyo kulang pa ng mga bato dito. Siguro makakabili pa ako yung mga labarak, ceramic ring, lava ring. So yan, baka yun yung ilagay ko dito. So yun, hintayin muna natin ng mga ilang oras. Okay mga kabisda, at ito after 1 hour, ganito na yung itsura nila. So ito sa unang chamber natin or unang box, so yan yung filter natin. Mapapansin nyo, medyo meron pang konti pero hindi na katulad kanina na maraming bubbles. So yan, nandito yung charcoal sa ilalim at puno na din to ng labarak na medyo malalaki. Then pagbagsak ng tubig, ito malinis na rin yung pinaka filter foam natin dito at hindi na humahawa yung itim dahil dun sa uling. Then ito meron na din. Then dito wala pa. Lalagyan ko pa yan soon. So yan lang muna mga kabisda, at sa tingin ko okay naman, then malinaw naman yung pinaka pan natin and yung mga isda natin. So yun, nagtatago sa mga nilagay kong plants, then yung ibahan dun sa ilalim ng tulay. So yun, okay naman siya, malinaw. Then ito, siguro lang yung may mga bula-bula dito dahil na rin sa pagbagsak ng tubig. So dapat siguro lagyan ko to ng elbow, then pababa para hindi masyadong matilansik. Dito tumitilansik kasi So yan, medyo nabahala kasi ako sa napansin ko. Ito kasi nagkakaroon kasi siya ng bubbles. So yan, hindi kasi normal para sa akin pag yung matagal pumutok yung pinaka bubbles niya. So yan, nag-research ako dahil nga naglagay ako ng asin, pwede raw na dahil sa mga inilagay na asin. So yun, hindi pa siya totally fully cycled. So yun nga, may nilagay lang tayo ditong mga beneficial bacteria na galing sa lumang mga filter. Kaya siguro mga 50% pa lang na nasa cycle. Kaya yun, medyo hindi, sa tingin ko naman hindi mataas yung ammonia, pero yung mga bubbles kasi niya ang tagal pumutok. So hindi normal para sa akin, sa mga napapansin ko yung ganyan. So yun nga, nag-research ako at may paraan pa naman para mas mapabilis na pumutok yung pinaka mga bula na galing dun sa mga filter natin. So far, kung mapapansin nyo naman, malinis yung pond natin. Then ito merong skimmer na nakukuha naman niya yung mga nasa surface. So yan, nahihigop niya dito. At ang gagawin natin para mas mabilis na pumutok yung bubbles na nilalabas ng mga pump natin ay gagawin ko yung na-research ko. Dito din kasi mga kabisda sa 20 gallon na nilagyan ko ng mga Glowfish Tetra. So yung tubig kasi na to, kinuha ko galing dun sa pond. So ayan, kung mapapansin nyo, ang tagal talaga kasing pumutok ng mga bula nila. Kaya medyo nabahala ako. Then yun nga, ang na-research ko, kailangan lang daw natin siya na pakainin yung mga isda natin para nga siguro yung pagkain nakakatulong din para yun nga, yung bula niya mabilis siyang pumutok. Then yung pag kumain na kasi yung isda, so yun, magpupops siya. Then yung mga tirang pagkain magiging ammonia na. So ibig sabihin may mga beneficial bacteria na dito. So yun, kakainin ng beneficial bacteria yung bacteria na ammonia, kaya mapapalinaw na niya at mapapaputok na niya yung mga bubbles na galing dun sa pump natin. At dito naman mga kabisda, yung mini pond natin. So ayan, wala kasi akong nabili na malalaking mga koi fish. So ito, nilagyan ko na lang din muna ng 100 pieces na feeders. So yan, ganun din, papakainin ko na lang muna sila para nga
kumbaga magtuloy-tuloy yung pag-cycle ng tubig natin. So yun, matitirang pagkain, magiging cause ng ammonia, then yung mga poops, yun, para magtuloy-tuloy. At yung mga bubbles nga na galing doon sa pump, so yun, para daw mas mabilis na yung pagputok. Okay, so ito na mga kapisda, after a minute pa lang pagkalagay ko nung pagkain, so napansin ko na dito sa mga bubbles yon. Kung mapapansin nyo din, mabilis nang pumutok yung pinaka bubbles niya. So ibig sabihin, goods na siya. Hindi na ako masyadong nag-aalala kasi nga ang pagkakaalam ko, pag yung matagal pumutok yung bubbles niya, ibig sabihin mataas yung ammonia. So yun lang pala ang dapat gawin, kailangan lang natin pakainin. Okay, so yun lang muna mga kapisda, at hindi na masyadong mag-aalala. At kung ganun din yung na-experience nyo, ganun lang yung gagawin, papakainin lang din para magkaroon na ng ammonia, nakakainin ng mga beneficial bacteria. So yun, may nagsuggest lang din kasi sa akin na pwede palang gamitin yung charcoal or yung uling na ginagamit natin na pang-ihaw. Pero idadagdag ko na lang din para sa kaalaman at suggest na rin ng iba na kailangan muna nating ibabad sila ng mga kahit mga 24 hours para daw mawala muna yung mga kung ano man yung chemicals or kung ano man yung nandun sa uling na gagamitin natin. So ang nangyari kasi sa akin pagkabili ko nung charcoal, so nilagay ko na siya agad dito. Pakita ko sa inyo. So ito mga kapisda, ang ginawa ko dito sa first box natin. So ito may mga filter foam. Then dito sa pangalawa, nilagyan ko ng filter sa ibabaw na foam. Then pinatungan ko ng mga bato kasi nga yung charcoal ay lumulutang. So kung ito, mapapansin nyo, kunin natin. So ito yung pinaka charcoal or yung uling. So yan, mapapansin nyo naman, dumidikit na rin dyan yung ibang mga dumi tulad yan. So yan, hinayaan ko na lang siya dito, hindi ko na siya naibabad. Pero mas okay daw na ibabad muna natin ng 24 hours bago natin siya gamitin. Then yung iba naman ang suggest ay yung active carbon or yung charcoal. So yun, okay din naman yon sa mga na-research ko at yung suggest din ng iba na okay din yung activated carbon. So yun naman yung charcoal or uling, para sa napansin ko, naging okay naman siya kasi halos kung mapapansin nyo nung una, ang dami niyang bubbles dito. So yun, medyo nawala na, meron pa, konti na lang. Then yung pagbagsak ng tubig dito, so yun, nawawala-wala na yung bula at yung filter natin nasasala na yung mga dumi. Then pagbagsak naman ng tubig dito sa pinaka-pond natin, so yun, mapapansin nyo, pumuputok na din agad yung mga bubbles niya. Although meron pa rin mga bula, pero sabi din ng iba at sa napansin ko, katagalan, medyo mawawala na rin yung yung matagal na pagputok ng bubbles. So yun, add ko na rin na kailangan pakainin natin yung mga isda. So yun, wala pa kasi akong mga koi fish na malalaki na nailagay dito. Kaya ito, mga feeders muna yung nailagay ko. So yan, magaganda naman yung kondisyon nila at masisigla. Then 100 pieces yung nilagay ko dito na feeders. Then may nagsuggest din, salamat. At ito, alisin ko na lang din yung mga design na nilagay ko pag nalagyan ko na siya ng mga maraming koi fish. So ito, nailagay ko lang naman na to kasi galing din to sa mga aquarium natin para malipat lang dito yung mga beneficial bacteria. Kaya ako din nailagay itong mga artificial plants na to. Okay, so yun lang naman mga kapisda at sinare ko na lang din. At kung gagamit nga kayo ng charcoal ay mas maganda, ibabad muna natin ng kahit mga 24 hours bago natin ilagay dun sa filter. At maraming salamat sa mga nagsasuggest at yun, nagkakaroon din tayo ng karagdagan na kaalaman at na-share din natin sa mga kapwa natin na nag-aalaga ng isda. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kapisda at update na lang uli ako pag yung siguro kahit mga ilang araw pa pag may nakuha na ako ng mga malalaking koi, alisin ko yung feeders then papalitan ko. Okay mga kapisda, happy fish keeping!